Si Gun-Marie Fredriksson, na mas nakilala sa kanyang stage name bilang Marie Fredriksson, ay isang Swedish singer-songwriter, at miyembro ng sikat na Swedish pop duo na Roxette. Siya ay ipinanganak noong May 30, 1958 sa Oslo, Sweden. Siya ang bokalista ng Roxette kasama ang kanyang kapareha na si Per Gessle. Bilang bahagi ng Roxette, si Marie Fredriksson ay naging kilala sa buong mundo noong mga dekada 80 at 90. Ang kanyang malambing at kapansin-pansing boses ay naging isang tanyag na katangian ng kanilang musika. Si Marie Fredriksson ay nagsimula sa mundo ng musika noong kanyang kabataan. Sa kanyang mga unang taon, siya ay nagpakita ng interes at talento sa pag-awit at pagtugtog ng mga instrumento. Noong siya ay nasa kanyang mga teenage years, siya ay naging miyembro ng ilang mga lokal na mga banda sa Sweden. Ang kanilang banda, na kinilala sa pangalan na Roxette, ang siyang nagbigay ng katanyagan kay Marie Fredriksson, maging sa kanyang grupo. Ilan pa nga sa mga pinasikat ng husto na kanta ng Roxette ay ang mga sumusunod. The Look, Listen to Your Heart, Dangerous, It Must Have Been, at marami pang iba na nagtala sa tuktok ng mga talaan ng musika at nagbigay sa kanila ng malawak na tagumpay. Sa mga pinasikat na kanta ng Roxette, 2 kanta ang humulagpos ng husto sa kasikatan, hindi lamang sa kanilang bansa, kundi maging sa buong mundo, at ito ay ang mga sumusunod. Dangerous. Ang kantang Dangerous ng Roxette ay isang upbeat pop rock na kanta na naglalarawan ng isang mapanganib na pag-ibig. Ang liriko ng kanta ay nagpapahayag ng isang madalas na mapanganib na relasyon na puno ng panganib, kaguluhan, at emosyonal na pag-ikot. Sa kanta, ang Dangerous ay ginagamit bilang isang metapora para sa isang taong nakakalason at nakakapanghina, ngunit patuloy na hinahabol at pinipili ng kumakanta. Ipinapahayag ng kanta ang pagkakaroon ng isang mahirap na pag-ibig na hindi madaling iwasan o iwanan kahit na alam na ito ay mapanganib. Ang mga liriko ng kanta ay naglalaman ng mga pahayag tungkol sa pagkabighani, pagkakasala, at kahinaan na nauugnay sa isang mapanganib na pag-ibig. Ito ay nagpapahayag ng isang kahulugan ng panganib at kaguluhan na madalas na nararanasan sa mga hindi maayos na relasyon. Ang Dangerous ay isa sa mga tanyag na kanta ng Roxette na nagpapakita ng kanilang talento sa paglikha ng mga malalambing na melodya at malalim na liriko. Ang nasabing kanta ay nagbibigay diin sa panganib at kaguluhan na maaaring kaakibat ng pag-ibig. Ang isa pang kanta ay ang It Must Have Been Love. Ang kanta na It Must Have Been Love ng Roxette ay isang emosyonal na ballad na naglalarawan ng pag-ibig na nawala at ang sakit na dulot nito. Ang liriko ng kanta ay nagpapahayag ng lungkot, panghihinayang, at pagkabigo sa isang relasyon na hindi nagtagal. Ang pamagat mismo ng kanta, It Must Have Been Love, ay nagpapahiwatig na ang damdamin ng pag-ibig na nararamdaman ay hindi na maaaring maging totoo o matatagalan. Ito ay nagpapahayag ng isang pangyayaring nagdaan at hindi na maaaring mabalik pa. Ang mga liriko ng kanta ay naglalarawan ng isang pag-ibig na hindi nagtuloy na nagdulot ng lungkot at panghihinayang. Ipinapahayag ng kanta ang sakit ng pag-ibig na nawala at ang mga alaala at mga sandaling magkasama na hindi na maaaring mabalikan. Ang It Must Have Been Love ay naging isang malaking hit para sa Roxette, lalo na matapos ito maging bahagi ng soundtrack ng pelikulang Pretty Woman noong 1990. Ang kanta ay nagpatunay sa husay ng Roxette sa paglikha ng mga emosyonal na kanta na nagtatagal hanggang sa kasalukuyan. Bukod sa kanyang pagiging miyembro ng Roxette, si Marie Fredriksson ay nagkaroon din ng solo career. Naglabas siya ng mga solo albums, at nagpatuloy sa paglikha ng kanyang mga kanta. Sa kabila ng tagumpay ng Roxette noong 2002, si Marie Fredriksson ay nagkaroon ng malubhang karamdaman. Siya ay na-diagnose ng mga dalubhasa sa paggagamot na may brain tumor. Gayunpaman, siya ay patuloy na nagpapatuloy sa kanyang musikal na karera at naglabas ng solo albums. Noong December 9, 2019, dahil marahil sa edad at mga komplikasyong dulot ng brain tumor, si Marie Fredriksson ay tuluyan ng namaalam sa kanyang mga tagahanga. Siya ay pumanaw sa edad na 61 taong gulang lamang. Ang kanyang mga labi ay inihimlay sa Djursholm, Sweden.
Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng kalungkutan sa mundo ng musika at sa mga tagahanga ng Roxette. Ang kanyang malambing na boses at talento sa pag-awit ay nananatiling hindi malilimutan. Kahit nawala na siya, ang alaala ni Marie Fredriksson at ang musika ng Roxette ay patuloy na nabubuhay sa mga puso ng mga tagahanga. Ang kanilang mga kanta ay patuloy na pinapakinggan at pinahahalagahan bilang bahagi ng kasaysayan ng pop music. Ang kanyang pamana sa mundo ng musika ay mananatili bilang isang alaala sa mga taong naantig at na-inspire sa pamamagitan ng kanyang musika.